So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan magre-review tayo ng mga iPhones ulit na may benta sa Green Hills ngayon. So iPhone 13 versus iPhone 12 Pro. Ano kaya magandang i-purchase ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another iPhone comparison na naman tayo for today. At this time, iPhone 13 versus 12 Pro naman. So itong mga smartphone na to is mga may benta to sa Green Hills. At ang nakakatuwa kasi sobrang mura na lang ng iPhone 12 Pro and iPhone 13 ngayon 2025. Hindi sila nagkakalayo ng presyo. So si 12 Pro, syempre siya yung unang na-release compare sa iPhone 13. So 2020 model versus si iPhone 13 is 2021 model. So, si iPhone 12 Pro mga ka-J-Vlog, yung 128 nito, makakuha kayo nito for as low as 20,000 pesos to 21,000 pesos for that 128. 256 naglalaro ata sa 22 to 23. Tapos yung iPhone 13 naglalaro yan sa 21,500 to 22,000 pesos for the 128. Tapos yung 256 niya sa 24,000 pesos ata. 23 to 24,000 pesos. So kung makikita niyo yung 128 gigabytes ng 12 Pro, is sabihin natin nasa 20k, tapos yung iPhone 13 nasa 21. 1,000 piso lang po ang difference ng dalawang smartphone na to. At least ganun na, usually ganun lang naman yung range nila. So unang-una, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating seller sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. Stall XA07 sila ngayong 2025, January 2025. At kung yan lang, kung naghanap lang kayo ng mga murang iPhone sa legit and syempre 100% all goods lahat ng units, eh doon lang tayo bibisita kay Ate Mayet. Yung kanyang Facebook page, sa description box po yung link niyan. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, ibibigyan pa kayo matic discount ng shop na yan. Action. So yun nga, maraming nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. At isa na ako diyan nung bumibili ako ng 13. Iniisip ko noon, ano ba, magto-12 Pro ba ako or magto-13, pero nag-13 Pro na lang ako. Pero yun, sa mga ibang consumers diyan, namimili between the 12 Pro and 13. Ito, para sa inyo tong video na to kasi para mabigyan ko kayo rin ng linaw when it comes sa mga advantages ng dalawang smartphone na to. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. So unahin muna natin dito unahin muna natin sa display perspective. So sa display, when it comes sa quality or sa resolution, same lang naman sila na Super Retina XDR OLED display. So both smartphone ay OLED display, kaya wala naman kayong pangangamba when it comes sa display niyan. Both ay pareho din na screen size na 6.1 inches. At pareho rin sila na naka 60 Hz refresh rate. Na-announce po or na-introduce sa atin ng 120 Hz. Dito po yan una sa iPhone 13 Pro series. 13 Pro and 13 Pro Max ang unaw ng iPhones na nagkaroon ng 120 Hz. So Pro model pa rin hanggang ngayong 2025 ang merong mga 120 Hz. Base model is still 60 Hz. Even the iPhone 16 and 16 Plus ay naka 60 Hz refresh rate pa yan. So when it comes sa display quality ng dalawang smartphone na to, ay all goods naman, wala naman silang pinagkaiba, kaya hindi kayo mahihirapan mamili when it comes sa display perspective. Number 2 sa chipset. Sa chipset, syempre, major difference, Apple A14 Bionic chip sa iPhone 12 Pro, Apple A15 Bionic chip sa iPhone 13. So, when it comes sa chipset ng dalawang smartphone na to, syempre, di hamak na mas mabilis ang iPhone 13. Apple A15 is still super powerful pa rin yan na chipset ngayon 2025. At matik kahit gaano katagal. And of course, the Apple A14, malakas pa rin yan. Siyempre, smaller processor yan. Diyan tayo nag-introduce din ng smaller processor sa iPhone 12. At yun nga mga ka-J-Vlog, when it comes sa perspective ng gaming, siyempre, mas ipiprefer natin ang iPhone 13. Kasi, meron siyang faster processor sa iPhone 12 Pro. Pero don't get me wrong, 12 Pro, you can play games din naman dito. Pero, siyempre, when it comes din sa pagtagal ng software update, mas lamang tayo sa iPhone 13. Na kahit na base model to, lamang siya sa Pro model ng 12 series.
dahil si iPhone 13 din, ang series ng 13, ang pinaka last batch ng iPhones na na-support ng lahat sila ay parehong chipset. Base or Pro, pareho ng chipset yan. So si iPhone 13, 13 Pro, and 13 Pro Max ay pare-pareho po yan ng chipset na Apple A13 Bionic chip. So wala naman tayong pinagkaiba sa mga ganyan. Next, sa design. Syempre dito tayo huge factor sa design. Sa 12 Pro is stainless steel design compare sa 13 na glossy glass na aluminum frame. Sa 12 Pro kasi matte glass stainless steel design. Syempre for premium look, mas maganda yung style or sleek design, I'll go for the iPhone 12 Pro all the way. When it comes sa mga design talaga, Pro model is the best option din. Pero may mga ibang consumers kasi pini-prefer yung color variation. Iba kasi gusto design and aesthetics. Siyempre sa iPhone 13, meron tayong mga mararami or colorful options na provide. Sa iPhone 13 kasi meron tayong alpine green, meron tayong red, meron tayong midnight, white, at yung blue. So, sa iPhone 13, marami tayong option ng colors na iba. For me, to be honest, nagugustuhan ko rin eh. Piniprefer ko rin naman sometimes yung base model. Ayan, tulad niyan, nung lumabas tong iPhone 16 na ginagamit natin for shooting ngayon, lumabas yung ultramarine, sobrang nagustuhan ko kaya bumili ako ng iPhone 16. Ayan. So, marami rin naman din in-option din yung color. To be honest, yung Pro, maganda yung design. Pangit lang yung kulay. Kasi parang naging more serious look na yung kulay ng mga Pro. Parang boring na yung mga kulay ng Pro compare sa mga base na yun yung inaabangan ng mga ibang consumers, yung kulay eh. Lalo na pag mayroon ba yung pink, mayroon ba yung violet, yung mga ganyang mga factor kumbaga. So, sa base model, meron kayong maraming option when it comes sa color. So, for me, design, I'll go for the 12 Pro. Color variation, I'll go for the iPhone 13. Next, sa camera. Camera all the way, clear winner ang iPhone 12 Pro. Triple rear camera system with LiDAR scanner and of course, ultra-wide telephoto lens na hindi natin makikita sa iPhone 13. Pero when it comes sa megapixel ng kanilang mga camera, the 12 and the ultra-wide ng 13 and ng 12 Pro ay same lang. Both ay 12 megapixel main camera with 12 megapixel ultra-wide camera naman mga J-Vlog. So, same din sa front, 12 megapixel, rear, 12 megapixel din. Both rear at front camera ng 12 Pro and 13 ay parehong kaya mag-shoot ng 4K video recording. So, when it comes sa photos, video quality, hindi naman sila gano'n nagkakalayo to be honest ng quality. Next sa notch. I know hindi to big factor or huge difference ng dalawang smartphone na to. So, si iPhone 13 kasi is meron siyang smaller notch compare sa iPhone 12 Pro na yung old school na notch talaga na mahaba. So, yun yung napansin ng ibang consumers. Ayan, smaller notch na tayo sa 13. Sa 12 kasi medyo mahaba pa siya. So, hindi naman siya big change. Pero, mapapansin nyo na may pinagkaiba when it comes sa notch display. At ang pinakala sa battery, di hamak na mas mataas ang battery ng iPhone 13, 3,000 plus mAh compare sa iPhone 12 Pro na 2,900 plus mAh. So, expect nyo na yan talaga when it comes sa mga base mod. Expect nyo na talaga sa 12 series. Ang lilit ng battery niyan. 12 mini, 12 Pro. Yung 12 tsaka 12 Pro, pareho lang silang 2.9 eh. Sinasabi nga ni Apple, smaller form factor, and smaller chipset means power efficient. Pero ayun nga again, tulad ng ina-explain ko sa mga ibang video ko na noong 2020, yes, very optimized yan. Matagal siya malubat. Pero when it comes sa ilang taon na to, maglilimang taon na to ngayon, parating nagsa-software update na nag-record ng mga additional battery consumption yung mga bagong features, doon tayo ngayon naapektuhan yung mga battery ng mga older generation ng iPhones. Kaya maraming ibang consumers sinasabi, ay mabilis na naman lobat ba't ganito, bla bla bla. Pero again, ginagawa naman din ni Apple hanggang ngayon yung mga battery saving optimization when it comes sa mga older generation ng iPhones. Hindi naman totally mabilis sobrang low bat ng 12 Pro. Pag gaming talaga, matik few hours lang. Pero when it comes sa day-to-day use, very basic lang naman ginagawa mo, Facebook, calls and text,
aabot din naman ng isang araw, yung 12 Pro niya. So lang mga ka-J-Vlog, yung difference sila sa isa't isa. So sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes ito sa dalawang smartphones na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba ang perfect bilhin? iPhone 12 Pro ba or iPhone 13? So medyo medyo mahirap talaga yung decision na to mga J-Vlog when it comes ito sa dalawang smartphone na to. Magto 12 Pro ba ako or mag-iPhone 13? So, ito pinaka ano dyan, pinaka sagot kung ako tatanungin. When it comes sa ano talaga, features na nadagdag, I'll go for the iPhone 13 all the way. Kahit na base model siya, compare sa 12 Pro, na syempre Pro model yan. I know meron rin siya advantages sa iPhone 13, pero finokus ko kasi sa 13, unang-una dyan, yung cinematic mode. Yung cinematic mode, di ko nasabi yan sa advantages kanina, pero yon isa pa niya advantage is yung cinematic mode. Yun din yung pinaka-ibang ino-option din ng consumers, lalo na pag focus sila is camera or vlogging. Cinematic mode is the best talaga when it comes or making contents, lalo na sa mga interviews, ganyan. Sobrang ganda ng pagka-background blur niya. Yun din yung kino-consider ko. And of course, yung chipset. Yung chipset kasi is Apple A15. Yung Apple A15 makikita rin natin yan sa iPhone 14. 'Di ba? So, yung chipset kasi na Apple A15 is powerful talaga yan. I know Apple A14 is still a powerful chipset. Pero ako syempre pipiliin ko na yung chipset na makasigurado ako na mas tatagal pa siya sa market or sa software update. Lalo na 1,000 lang po ang price difference ng dalawang smartphone na to. So yon, cinematic, smaller notch, chipset, yun lang naman yung very ano talaga na mo-consider sa iPhone 13. Pero yun, iPhone 12 Pro is okay yan. Okay din na okay na smartphone yan. Lalo na mayroon din siya advantage sa iPhone 13, yung triple rear camera system, LiDAR scanner. I know mas maliit yung battery ng iPhone 12 Pro. Yun pala yung isang lamang din ng 13. Konti lang naman, very ano lang naman, very few milliamp hour lang naman ng advantage ni iPhone 13. Pero still, is a big help din naman. So, yun, sa iPhone 12 Pro, kung consider nyo dito, yung triple rear camera system, more premium. Syempre, mas maganda rin yung yung premium looking, lalo na yung mga pro model, di ba? Stainless steel, tsaka matte glass. So, okay na okay for more premium look, sleek design ang 12 Pro compare sa iPhone 13. So yun mga J-Vlog ang ating phone comparison between dito sa dalawang smartphones na to. Sana nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between dito sa 12 Pro and iPhone 13. Again, saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop ang CMB Gadgets Tol XA07. Meron din silang permanent shop, Kenyal Telecom, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, automatic po yan, bibigyan pa kayo 500 pesos cash discount ng shop na yan.